Kabanata 44, The Testing Room. Ginamit ni Jinwoo ang skill na Dominator's Touch upang tawagin ang kanyang dagger. Mabilis siyang tumalon mula sa pinagtataguan at inatake ang isa sa mga magicians. Matapos mag-notify ng system na napatay na niya ang isa sa 5 magician, ay sinimulan naman ni Jinwoong atakihin ang iba pang mga kawal. Ginamit nito ang skill na Dominator's Touch, Bloodlust at Critical Attack at pinabagsak ang napakaraming kalaban habang patungo sa isa sa mga magicians. Ngunit nang malapit na ito ay tinamaan siya ng espada ng isa sa mga kawal, bagamat nasugatan hindi ito ininda ni Jinwoo, sa halip ay nagpatuloy sa pag-atake. At nang malapit na siya sa magician na nakatago sa likod ng mga kawal, ay ginamit nito ang Dominator's Touch upang mapalapit sa kanya saka ginamit ang Knight's Killer Dagger, upang mapatay ito. Samantala, nang akmang susugod na si Jinwoo sa 3 natitirang magicians, bigla ang mga itong nagsama-sama at nagcast ng spell, yumanig ang paligid at nagsama-sama ang mga baluti na naging higanteng golem. Na umatake ng malakas kay Jinwoo ngunit nailagan ito. Naisip ni Jinwoo na bagamat lumiit ang bilang ng kalaban, mas nagi naman itong mapaminsala dahil sa lakas at laki nito. Mabilis na kumilos si Jinwoo at tumakbo papunta sa 3 magicians na hindi agad nakakilos dahil sa pinagsama-sama nilang spells para mapanatili ang golem. Isa-isang pinatay ni Jinwoo ang magicians na naging dahilan naman kaya naghiwa-hiwalay ang mga baluti, at nawala pati ang golem. Pagod na napabuntong hininga si Jinwoo, at nakahinga ng maluwag nang makitang nawala na lahat ng kalaban. Nagpasalamat din ito na nagsama-sama ang mga magician, kaya mas napadali ang pagtalo niya sa mga ito. Nag-notify naman ang system at sinabing naubos na lahat ng halimaw at magtatapos na ang quest. Hindi naman makapaniwala si Jinwoo dahil halos 5 minuto pa lamang ang lumilipas, mula nang dumating siya galing sa penalty quest. Habang nag-iisip si Jinwoo kung may iba pa bang lilito sa window ng system, bigla itong nag-notify na maaari na siyang pumili ng class base sa bilang ng puntos na nakuha niya. Natutuwa naman si Jinwoo dahil sa wakas magkakaroon na siya ng class, at dahil sa dagger ang gamit niya naisip ni Jinwoo na assassin ang dapat niyang piliin. Muling nag-notify ang system at sinabi na ipagkakaloob na ang kanyang job pagkatapos pag-aralan lahat ng kanyang record. Naikinagulat naman ni Jinwoo dahil ang akala niya ay siya ang pipili ng class o job. Biglang naisip ni Jinwoo na kung ibabase sa stats, health, agility at strength ang kanyang job, may 3 posibleng class ang nababagay sa kanya. Maaring mapili siya ng system bilang fighter dahil sa lakas niya sa pakikipaglaban, habang kung ang pagbabasehan naman ay ang liksi maaari siyang maging assassin. At kung ang health stats naman posible siyang maging tank. Palagay ang loob ni Jinwoo na isa sa 3 class na iyon ang ibibigay sa kanya ng system, at para sa kanya kahit alin pa doon ang makuha niya, tiyak na mas lalakas pa siya, kumpara sa kasalukuyan. Biglang nag-notify ang system at lumitaw sa window ang mga talata at binasa ito ni Jinwoo. Saan man magpunta ang manlalaro ay sumusunod ang kamatayan. Ang amoy ng dugo ay pumupuno sa hangin. At ang manlalaro ay nag-iiwan ng bakas ng mga bangkay sa kanyang mga dinaanan. Ang manlalaro ay naghahangad din ng isang malakas na kapangyarihan, at hindi umaasa sa tulong ng iba. Matapos mabasa ang mga talatang iyon, bagamat naguguluhan kung ano ang kahulugan ay naisip ni Jinwoo na posibleng fighter ang kanyang maging job o class. Ngunit bigla muling lumitaw ang screen at binasa muli ni Jinwoo ang nakasulat. Ang iyong kagustuhang maging mas malakas, ay sapat na upang matawag mo ang mga gumagalang espiritu, sa lambak ng kamatayan. At ang hukbo ng mga patay ay susunod sa lahat ng iuutos mo, at walang pagdadalawang isip na lilinisin nila ang landas na tatahakin mo. Matapos mabasa ni Jinwoo ang mga talatang iyon, nabigla ito at naguluhan dahil hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin noon. Kabanata 45. Ang Shadow Monarch. Muling nag-notify ang system at ipinakita nito ang job na napili para sa kanya. Gulat na gulat si Jinwoo dahil Necromancer ang class na ibinigay sa kanya, at dahil hindi naman mataas ang intelligence stats niya. At ayon sa pagkakaalam ni Jinwoo ang Necromancy ay subcategory ng Mage class, sila ay nabibilang sa Dark Mages na kayang kontrolin ang Army of the Dead. Bagamat hindi sigurado si Jinwoo kung meron bang Necromancer na class sa mga Hunters, kung ibabase sa mga laro at kwento. Ang Necromancer ay may kakayahang tumawag ng mga halimaw, at mga namatay na upang lumaban para sa kanila.
Pilit iniisip ni Jinwoo kung paanong necromancer ang class na nakuha niya, gayong mula nang na-awaken siya bilang E-rank hunter ay isa na siyang fighter. Bukod sa espadang bakal ay dagger lamang ang kanyang ginagamit, mula nang magsimula siyang makipaglaban, at ang kakayahan at abilidad na taglay niya ay nahahawig sa mga assassins. Pinilit niyang kumalma, at inisip na lamang na may maganda din namang side ang necromancer na class, dahil sa kakayahang makakontrol ng sariling hukbo. Ngunit naisip ni Jinwoo na hindi lumalakas ang mga summoner, kung kaya walang silbi ang kanyang naipon na mga stats. Muling nag-notify ang system, at tinanong nito kung tinatanggap niya ang job na ibinigay sa kanya. Dahil dito nabuhayan ng loob si Jinwoo na maari pang mapalitan ang job niya, kaya nag-decline siya sa necromancer class. Ngunit biglang nag-notify uli ang system at sinabing ang necromancer ay isang hidden class, at muli itong tinanong kung sigurado ba siyang tatanggihan ito. Napaisip naman si Jinwoo, nang malamang isang hidden class ang necromancer, at naalalang may mga hunter na may mga kakaibang abilidad. Katulad na lamang ng kakayahang magbigay ng malakas na panangga at nakakapagbigay ng buffs kahit hindi naman healer. May mga balita ding ang S-rank hunter na master ng White Tiger Guild, ay may kakayahang magpalot ng anyo bilang isang magical beast. At ang mga hunter na may mga natatanging kakayahan at abilidad, ay kinukuha ng mga pangunahin at malalaking guild, at nagpapakasaya sa mga di matatawarang pribilehiyo na natatanggap. At dahil sa walang katiyakan sa maaaring mangyari kung tatanggapin niya ang class na iyon, naisip ni Jinwoo na hindi masamang subukan ito sa unang pagkakataon. Nakita niya ang bangkay ng magicians, at naisip na maaring kaya ibinigay ng system na kalaban ito, ay upang ipakita ang abilidad ng isang necromancer. Naisip din ni Jinwoo na hindi katulad ng mga magicians na iyon may kakayahan siyang makipaglaban. At kung siya ay ang tipo ng mage na may abilidad sa pakikipaglaban at magpasunod ng isang hukbo, posibleng magawa niyang mag-clear ng isang B-rank dungeon ng mag-isa. At dahil nasa control niya ang level ng kakayahan, at ability stats, posibleng mapataas din niya ang level ng mga kinokontrol niyang halimaw, kasabay ng pag-level up niya. Sa isiping hindi na siya mag-ay-isa pa, tinanggap niya ang necromancer class. Biglang lumitaw ang mga itim na usok sa paligid. Nang nag-notify ang system at sinabing, may pagkakataon siyang malagay sa mas mataas na antas ng class, dahil sa mga naipon niyang puntos. Isa-isang lumabas sa screen ng system ang mga rewards na kanyang natanggap, lahat ng stats na meron siya, at maging ang mga abilidad na nakuha niya. Matapos ang pag-aanalisa ng mga puntos nag-notify ang system at sinabing, lumampas sa limitasyon ang bilang ng puntos na meron siya. At lumabas sa screen na itinataas ang class niya na necromancer bilang Monarch of Shadows. Ikinagulat ito ni Jinwoo, dahil nagkaroon na agad siya ng ikalawang job change, at nang pinalibutan siya ng maitim na tila mga usok, nag-notify sa system na nalaman na niya ang job-specific skills. Nagkaroon din siya ng bonus stats at nakuha ang titulo na Conqueror of Adversity, kung saan tumataas ang kanyang stats depende sa bilang ng health na nawala sa kanya. Hindi makapaniwala si Jinwoo na nagkaroon siya ng instant promotion, at naisip na marahil dahil ito sa naipon niyang puntos. Ang bawat class ay may antas, ang fighter ay berserker, ang knight ay swordmaster, ang magician bilang grand magician, at ang necromancer bilang shadow monarch. Ipinagpasalamat ni Jinwoo na nakaipon siya ng puntos kung kaya nakuha agad niya ang mataas na antas sa class na binigay sa kanya. Samantala, habang pinag-aaralan ni Jinwoo lahat ng nangyari sa job change quest niya nakarinig siya ng mga boses na tila umuungol sa sakit. Tiningnan ni Jinwoo ang kanyang paligid at nakita ang kulay itim na usok na nagmumula sa mga baluti at bangkay ng tinalo niyang kawal at magicians. Lumitaw sa screen na maaari niyang gamitin ang shadow extraction sa mga ito. Napag-alaman ni Jinwoo na ang shadow extraction ay abilidad ng isang necromancer, na matawag mula sa kabilang buhay ang mga namatay na, upang maging tagasunod niya. Nag-notify ang system at humihingi ito ng command phrase na maaari niyang gamitin, upang magamit ang shadow extraction. Matapos mag-isip ay sinabi ni Jinwoo ang salitang, "Arise." Bilang command na ini-update naman agad ng system, nagulat si Jinwoo nang unti-unting gumalaw ang mga itim na usok at nagkaroon ng hugis, tila mga anino itong lumilitaw. Matapos ang ilang segundo ay namamanghang napatingin si Jinwoo sa mga aninong kawal na nakaharap sa kanya. Ang shadow extraction ay isang job-specific skill na hindi gumagamit ng mana,
Sa paggamit nito maaari siyang gumawa ng aninong mula sa wala ng buhay na katawan. Ngunit ang pagtawag sa anino ay maaring hindi magtagumpay depende sa taas ng antas at oras mula nang mamatay ito. At dahil level 1 pa lamang siya hanggang 30 pa lang ang pwede niyang tawagin. Ang Shadow Preservation naman ay ang skill na kayang magtago ng mga nakolektang anino, na maaring matawag ni Jinwoo kung kailan ito gustuhin o nais gamitin. Matapos basahin ang guide tungkol sa mga skills na nakuha niya dahil sa job na Shadow Monarch, naisip ni Jinwoo na maaari niyang tawagin ang anino ng lahat ng natalo niyang kalaban. Napatingin siya sa isa sa mga shadow at napansin na may level ang mga ito at rank. Ang kawal ay naging Shadow Infantry level 1 na may pangkaraniwang antas. Ang Magician naman ay naging Shadow Mage na elite rank. Mayroon siyang 27 kawal at 3 mage lahat, kung saan 20 lamang ang maaari niyang itago. Napatingin si Jinwoo sa bangkay ni Igress, at naisip na tawagin ang shadow nito na posibleng nasa A o S rank. Nag-notify sa system na maaari niyang gamitin ang shadow extraction kay Igress, at para magamit ito kailangan niyang bawasan ang shadow na mayroon siya. Kung kaya humakbang papalapit si Jinwoo sa kinaroroonan ng ilan sa mga kawal, at humingi ng tawad sa mga ito, bago ikinansela ang skill, tinanggal niya ang 11 infantryman na naglaho naman agad at ipinadala sa kawalan, nag-notify ang system at sinabing ang mga shadow na naipadala na sa kawalan ay hindi na maaaring tawagin uli. Bagamat nakaramdam ng kaunting lungkot, lumingon si Jinwoo sa kinaroroonan ni Igress at humakbang papalapit dito. Tumayo si Jinwoo sa harapan ng Knight Commander na si Blood Red Igress, at sinabing gagawin niya itong kawal. Binanggit ni Jinwoo ang salitang arise, lumabas ang mga itim na tila usok sa katawan ni Igress, ngunit dahil sa malakas ito, kumpara sa mga pangkaraniwang kawal lamang, hindi nagtagumpay ang nagtatakang si Jinwoo. Lumitaw sa screen ng system na may dalawa pa siyang pagkakataon para tawagin ito. Dahil sa 4 na oras na ang lumilipas mula nang mamatay si Igress, at dahil isa itong boss-type monster mahirap para kay Jinwoo na makuha ang anino nito. Muling sinubukan ni Jinwoo na tawagin ang anino ni Igress, ngunit sa ikalawang pagkakataon nabigo na naman siya. Habang tila nararamdaman ni Jinwoo ang bigat ng puwersa sa pagtawag sa anino ni Igress napatingin siya sa trono. At dahil iisa na lamang ang pagkakataon na meron siya, sinubukang kausapin ni Jinwoo si Igress, at sinabi ditong ang nakaupo sa tronong iyon ay matagal nang wala, kung kaya tigilan na nito ang pagprotekte sa tronong wala ng laman. Iniabot ni Jinwoo ang kanyang kanang kamay at sinabing siya na lamang na nakatayo sa harapan nito ang protektahan, saka muling sinabi ang salitang, arise. Yumanig ang paligid at nagpakawala ng matinding puwersa ang katawan ni Igress at unti-unting bumangon ang anino nito. Nakangiti namang nakatingin si Jinwoo habang nabubuo ang anino mula sa walang buhay na katawan ni Igress. Bumangon na nga si Igress at dahil sa malakas ito kumpara sa mga pangkaraniwang kawal, at makapangyarihan din ng nabubuhay pa, tumaas ang antas nito sa level 7. Kung kaya maari itong pangalanan ni Jinwoo. Dahil sa masyadong mahaba ang pangalan na Blood Red Igress, naisip ni Jinwoo na paikliin ito at tawagin na lang na Igress. Tumayo si Igress sa harapan ni Jinwoo, sa kalumuhod tanda ng paggalang at katapatan sa kanyang bagong hari, sumunod naman at nagsiluhod din ang iba pang kawal. Tumingin naman sa mga ito si Jinwoo at sinabing inaasahan niyang makakasama niya ang mga ito sa lahat ng mga laban na kakaharapin niya. Dito nagtatapos ang ikalawang aklat ng solo leveling o Only I Level Up. Mula sa pagiging pinakamahinang hunter sa mundo, lumakas si Jinwoo at ngayon nga ay isa na siyang Shadow Monarch, nakuha din niya ang titulo na Conqueror of Adversity at Wolf Assassin. Taglay ang malakas na kapangyarihan at kasama si Commander Igress, magsisimula si Jinwoo harapin ang mas malalakas na kalaban.